Ano naman, halos kapareho ng ano ko, ng dati kong trabaho, pero mas mabigat yung mga tinitignan ko, yung ano, yung mga bubuhatin, mas mabibigat. Parang namimiss ko yung maple leaf na kaagad. Doon nakita ko lalaki ng mga ano, ng mga gamit nila. Diyos ko po. Iyon. Ayun na naman tayo. Ang saya no? Start na tayo sa trabaho. O nga pala, today is Monday. I don't know the date, pero today is Monday. Diba sinabi ko sa inyo, magsisimula na ako ng Monday. So, here it is. Ano tayo? Ang ginawa lang natin puro orientation. Orientation at training. Wala naman tayong masyadong ginawa. Ito yung pinakamagandang part ng bagong empleyado. Ano lang, training lang. Pero ang maganda, yung panahon, hindi na siya ganun kadilim. Di ba, pagka alam nyo naman, kapag November, December, ano na, alas 5 dumidilim kagad. Ngayon hindi, tingnan nyo, past 5 na, maliwanag, pero bababa na yung araw, pero maliwanag pa rin. Yun ang kagandahan. Pero worse ang weather. Walang snow, pero di ba nung kailan lang, last week ba yun? Puta, parang ano, spring. Ngayon hindi, matindi ngayon. Sobrang ano naman, sobrang lamig. Hapnen, minus 20 feels like minus 27. Lamig. Hindi ka pwedeng magtagal sa ano diyan sa labas. Tapos ano ka, tatambay-tambay ka ganyan. Masakit sa dapat ano ka, naka full battle gear ka pag ganitong ano, ganitong lamig. Dapat naka bonnet, naka ano beanie para yun sa tenga mo. O kaya nakakatulong naman din pagka yung ano mo, yung jacket mo may hood, i-ano mo lang, i-cover mo lang. Ano, madulas yung daan din. Kaninang umaga, hinatid ko yung aking misis. Yung daanan, merong ano, may collision malapit doon sa Keystone. Siguro kalagitnaan ng biyahe papunta rito sa bago kong trabaho. Ano, madulas yung daan kaninang umaga kasi ano, 'di ba, lumamig nga ng masyado. Tapos ano, kinliring, kumintab yung kalsada. Kaya pagka ganito na ano na condition ng kalsada, minsan nagpo four wheel drive ako para ano, yung galaw ng sasakyan mo mas kontrolado mo. Di mo kasi maano pagka yung di mo ano yung aksidente, di ba? Pero ayos naman. Kung saan wala sanayan na lang din kami. Tapos kanina binibilang ko yung ano, kasi syempre pagkatapos ng training ano na binibilang ko na lang yung, alam mo yun, tagal ng kung kailan magsa-summer. Ganun lang kabilis. Tignan nyo, kalagitnaan na naman ng January. Tapos February, March. O pagkatapos nun, ano na yun, mga nagpa-positive na by April. Yeah? Spring na. Sarap. Ganun lang. Hindi naman siya yung ano, lagi na sinasabi, laging malamig dyan sa ano, sa Canada, lalo na dyan sa lugar nyo, sa Manitoba. Hindi naman. May ano, mga 6 months ganyan. Pero sanayan lang May tumatawid na ano, wala sa tamang tawiran. Kala ko sa Pilipinas lang yung mga ganun Tapos hindi pa nakadingin sa ano, sa kaliwa kanan, di ba? Pag ganun, tayo kung tatawid tayo, takbo Kasi ano to parang nasa highway Tapos yun nga, nagsimula na tayo ng ano, ng trabaho. Pero ano lang naman yung mga trainings, orientations, tapos kinausap lang ako ng general manager kung ano yung mga general na ginagawa ko. Ano naman, halos kapareho ng ano ko, ng dati kong trabaho, pero mas mabigat yung mga tinitignan ko, yung ano, yung mga bubuhatin, mas mabibigat. Parang namimiss ko yung maple leaf na kaagad. Kasi maliliit lang yung mga parts madalas. Yung mga ano, yung mga binubuhat mo sa maple leaf Merong mga mabibigat din, pero hindi yung ano, hindi yung lagi mong nare-receive na ganong kalalaki, hindi. Doon nakita ko lalaki ng mga ano, ng mga gamit nila. Diyos ko, mapapasabak si Brandon Boy sa buhatan Pero ganun pa man, mas okay na yan kaysa walang trabaho, di ba? Ang daming mga nandito sa Canada na walang trabaho. Kaya dapat lagi tayong thankful, no? Sa mga nagko-comment sa akin sa mga previous ano ko, videos ko,
yung mga nagbibigay ng mga encouraging comments, mga hindi nangaaway. Maraming salamat sa inyo sa laging panonood, sa suporta. I always appreciate you guys. Dahil kung wala kayo, wala si Brand Boy. Kaya kung nasaan man kayo, meron mga nanonood sa akin sa iba-ibang bansa eh. Meron akong nabasa nasa nasa Japan, merong nasa nasa UK. Ingat kayo palagi, no? Huwag niyong papabayaan ang inyong sarili. Dahil sa ating mga OFW, ang ating katawan ang ating puhunan. Kaya huwag niyo sagad-sagarin yung mga overtime, mga ganyan. Kasi yan eh. Akala nyo hindi nyo nararamdaman ngayon yung pagod na ginagawa nyo ngayon? Kasi bata pa eh, di ba? Ganado pa, kumikita pa ng pera eh. Problema niyan, babawiin yan pagka tumanda na kayo. Ngayon lang nag-40 ako. Na-experience ko na yung tulad nitong pilay ko na to, yung sa kanang wrist ko. Hindi na siya nawawala. Dati pagka napilay ka, di ba nung bata ka, napilay ka, recover, ang bilis eh. Linggo lang, wala na yan eh. Okay na yan. Ngayon ito, yung wrist ko na to, wala na, palagi na siyang masakit. Hindi mo na siya, kaya nga nahinto rin ako sa pagbubuhat eh. Diba, bumili ako ng putang hayop na yun. Ngayon ang init ng mga nagdadrive Mahirap na mag-recover yung katawan kapag ganitong edad. Kaya alagaan natin ang sarili natin. Pero yun nga, yung tungkol sa trabaho ko ngayon na bago, pareho lang halos yung ginagawa. Ang problema, hindi naman problema, meron akong mga additional na ginagawa. Hindi tulad nung nasa previous job ko. Mas maraming responsibility kasi hindi ko alam. Pareho lang naman sahod pero mas maraming sa akin, tinuro sa akin. Tapos pa ako diyan. Magda-drive din ako. Hiningihan ako ng abstract of chuchu. Kasi ang mangyayari parang rin ako, parang magdi-deliver din ako along Brandon yung mga items nila, ganyan. Di siya yung tulad na sa Maple Leaf na chill lang. Nasa lang ako, nakapwesto lang ako dun sa dito lalabas-labas daw ako. Pero hindi naman daw siya yung matagal na kailangan mo lumabas ng ilang oras. Lang daw, maximum na raw na isa't kalahating oras. Kasi lang naman daw, within Brandon lang naman. Okay lang. Lagi ko nga sinasabi sa misis ko challenge yan sa mo. Kasi hindi lang naman nadagdagan yung trabaho mo, hindi lang naman nadagdagan yung yung iyong responsibilidad. Nadadagdagan din yung experience mo. O kung kunyari gusto mo mag-apply sa ibang company, yung misis ko chill na chill Turo ko sa inyo yung misis ko. Ayun, nakaupo siya katabi ng fire truck. Hindi niya pa alam na nandito ako sarap upakan Hindi pa gumagalaw. Naka D4 pa. Ayan nakita niya na ako. Sarap upakan May driver Chauffeur Pero ganyan. Ayan, isa pa pala yan, yung misis ko na yan. Di ba ako, nawalan ng trabaho. Pero nagkaroon na uli. Ang kagandahan, yung misis ko naman nakakuha ng mas mataas na posisyon. Dito pa rin sa government siya. Sinabi ko kasi sa kanya, pagka na-penetrate niya na yung sa government office, madali nang umangat, ka na lang. Ngayon, pinost ko nga sa sa FB ko sa personal FB ko. Thankful pa rin ako yung sa mga nangyayari sa amin. Hindi tayo mapanhihinaan ng loob dito sa Canada. Sa susunod na kwento ko yung sa nakuha ng misis ko. Okay naman si Brandon Boy Huwag kayong mag-alala. Tapos yung sa trabaho. Ang trabaho ko pala nasa 8 to 5 pa rin. Pareho lang. Halos pareho lang yung trabaho. Mamaya lang natin tapusin at dito na yung misis ko. At ayun na nga. Nandito na kami sa bahay. Nasundo ko ng aking misis. Pero yun lang naman yung bagong trabaho ko ngayon. Pareho lang sa aking ginagawa. Mas mabigat ng onte yung mga buhatin, pero same yung ginagawa. Tapos marami pa akong sa totoo lang, mas marami akong magiging responsibilidad at mas maraming training na ginagawa. Hindi tulad dun sa yung sa dati kong trabaho na parang feeling ko nga dun, parang saling cut lang ako dun. Ganun pa man, talagang thankful tayo sa mga nangyayari sa buhay natin ngayon. Natapos na yung yung mga nangyaring mga masasama. Hopefully, sana
Wala na mangyaring ganun. No? Sige na. At ako'y papasok na. Iba yung lamig ngayon. No? Like, share, subscribe yung mga alam nyo na yun eh. Sige na, paalam.